So ayan guys, nakagawa tayo ng Graham ball na pang merienda. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Sana po samahan nyo ako hanggang matapos ang ating video para po dun sa mga hindi pa marunong gumawa ng Graham ball, malalaman ninyo kung paano ang proseso ng paggawa nito. So yun nga, meron tayong isang pack na Graham powder. At ito po ilalagay ko sa isang malinis na bowl. Kung para sa inyo namang pamilya, kahit maliit lang pack ang ating bibilhin sa grocery, yan pwedeng-pwede na yan, ganyang kalaki. At meron din po akong isang kondensada, 374 grams po. Ayan, kahit nga ano pong brand ng inyong kondensada ang inyong ilagay, pwede naman po natin gamitin. At binutasan ko po ito para unti-unti mailagay sa Graham powder. Huwag nating ilalagay lahat, unti-unti natin ang paglalagay para matansya natin kung gaano kalambot ang ating Graham. Ayan, tapos pag nalagyan natin ng konti, halu-haluin natin. Ayan, para maghalo yung Graham powder at saka yung condensed milk. Ayan, dahan-dahan lang po at baka matapon kung maliit lang ang lagayan. Ganyan lang pong kalaki ang aking nilagyan dahil wala tayong mahagilap na malaki-laking lagayan. Ganyan lang po paglalagay ng gatas para hindi mapasobrang lambot ang ating ginagawang Graham ball. Ayan, unti-untiin nating haluin. Ulit-ulitin lang po natin ang paglalagay ng condensed milk hanggang sa masatisfied po tayo sa lambot ng ating Graham ball. So ayan, kung nahihirapan na po tayong maghalo dahil medyo mahirap nang haluin ang ating Graham dahil lumalapot na siya, ayan, gamitan na natin ang kamay na bakal. Pero bago natin isawsaw ang ating kamay, kailangan malinis ang ating mga palad para hindi naman sasama yung dumi sa ating kakaining Graham. Ayan, imasa nating mabuti ang ating ginagawang Graham para magpantay ang lambot nito. Pwede naman po natin gamitan ito ng plastic gloves kung ayaw ninyong magkamay. Ako lang po ay hindi komportabling gumamit ng plastic gloves. So ayan, pwede na po yung lambot na ating ginagawang Graham ball. At meron din po akong inihandang powdered sugar para naman hindi po siya didikit. At saka mas masarap po yung may powdered sugar ang ating Graham ball. So ayan, kahit medyo mahal ay tayo naman ang kakain, kaya bumili din ako ng powdered sugar. Pwede po tayong gumamit ng ibang flavor. Pwede natin lagyan ang Graham ball ng marshmallow at saka yung sprinkled rainbow sprinkled. Ayan, nagbaligtad. At saka pwede din natin lagyan sa loob ng peanut. At yan naman po ay naaayon sa inyong panlasa. Kung masarap sa inyong panlasa, okay lang kahit anong flavor ang inyong ilagay. Ayan, iniroll ko na po sa powdered sugar. Masarap po yung may powdered sugar talaga, yun ang gustong gusto ko ay may powdered sugar ang ating Graham ball. At isa pa rin pong tip para hindi dumikit sa inyong mga kamay ang Graham, maglagay po kayo ng mantika sa inyong mga palad para hindi dumikit. Konti lang po, yung hindi naman aagos yung mantika sa inyong mga daliri. Ayan, paulit-ulitin nating bilug-bilugin ang ating Graham hanggang sa ito'y matapos at ilagay sa isang malinis na tub. Ang Graham ball po naman ay hindi naman pang merienda lang. Pwede nating gawing dessert, lalo na ang ating mga ulam ay mamantika. Pwede nating pang-alis ng umay ang Graham. So ayan, natapos na din natin, naubos na nating bilugin ang ating Graham ball. Marami-rami rin yung ating nagawa dun sa isang maliit na pack. Ayan, siguro nasa mga 50 pieces siguro, more than 50 pieces ang ating nagawa. So, pwede natin gawing negosyo yan sa mga gustong magnegosyo. Pwede natin yang ibenta sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Ilagay lang natin sa isang malinis na tab, depende po sa inyo kung ilang piraso sa isang tab ang inyong ilalagay. At ang pagbibigay ng presyo, depende po sa inyong mga biniling sangkap kung magkano ang inyong binili, tapos yung alam ninyong kikita kayo doon sa presyo na yon. Isang tip po sa pagbibenta, kahit maliit ang tubo, basta mabilis maubos, malaki pa rin ang ating kikitain. Thank you for watching. Please subscribe, like, comment, and share na rin po sa ating mga friends ang aking video.